Nahirap ka na sa buhay mo sa Pilipinas dahil baon na baon ka na sa utang at pinagchichismisan ka na kaya gusto mo nang makapangbang bansa. Kung ikaw yon, para sa itong video na to. Pag-uusapan natin ang 5 pinakamabilis na paraan na makapunta ka rito sa Amerika nang wala kang pera. Panoorin mo hanggang dulo dahil sasabihin ko ang number 1 na sikreto ko kung paano ako nakapunta dito sa loob lang ng 3 buwan. Actually, may mas mabilis pa. Yung pinsan ko na nakarating dito sa loob lang ng 1 buwan simula nang nag-apply kami. Sa description, meron akong 10 tanong na pag masasagot mo, ang isa ay bibigyan kita ng tumataginting na 100 pesos. Ang unang makasagot lang ng tama ang siyang mananalo. Kung sinagot mo ng tama ang 10, mamimili ka lang ng isa para mapunta din sa iba yung premyo. So pag narinig natin ang bansang Amerika, ang pumapasok agad sa isip natin ay yung dollar na malaki ang kita, na pera, kasi nga yung $1 lang mahigit 50 pesos na yung halaga. Kaya pag sinabi natin na gusto nating makapunta ng Amerika, ang ibig sabihin talaga natin ay gusto nating kumita ng malaking pera para mabili natin yung mga gusto nating bilhin or makapunta tayo sa mga gusto nating puntahan. Dahil sigurado ako na bihira sa atin ang gustong pumunta ng Amerika para lang mag-sightseeing. Karamihan sa atin, gusto nating makapunta ng Amerika dahil gusto nating kumita ng malaking pera. Ngayon, bago ako magtuloy, gusto ko manang i-test kung ano sa inyo yung salitang pag-asenso. So, pikit mo yung mata mo. Tapos isipin mo na kumikita ka ng malaking pera or malaking halaga na sapat sa lahat ng gusto mong gawin. So, halimbawa, gusto mong makabili ng mga magagarang damit, gusto mong makabili ng mamahaling sapatos, gusto mong makapunta kahit saan. So, imaginein mo kung ano sa'yo yung salitang pag-asenso or pagyaman. Gusto mo bang mabilan ng kotse yung mga magulang mo, mabigyan ng tirahan or magandang bahay yung mga anak mo. So ngayon, pwede mo nang idilat yung mata mo. Iba-iba tayo ng ideya ng pag-asenso sa buhay. Para sa akin, asensado ka kung marami kang oras na nakakapunta ka sa kahit saan mo gustong puntahan, katulad ng mag-cruise sa Caribbean Island o kaya sa Alaska, yung mga ganon. Yung pagpunta sa Amerika ay isa lamang sa mga paraan na umasenso ka sa buhay dahil talagang malaki yung kikitain. So, ngayon, pag-uusapan natin kung paano ka makakapunta sa Amerika kung wala kang pera. At tatalakayin din natin kung bakit Amerika ang kailangan niyong puntahan imbis na ibang bansa. Pero bago yon, gusto ko munang bigyan kayo ng background tungkol sa akin. Ako si Ruth, 19 years na ako dito sa Amerika. Nakapunta ako noong 2005 at dumating ako dito bilang teacher or exchange teacher yung visa ko, bali J1. Lumakay ko sa mahirap na pamilya. Kung meron mang pinakamahirap na pamilya sa Pilipinas, siguro kami na yon. Kasi kahit asin lang talagang inuutang namin. Ako yung utusan ng mama ko dahil ako pa lang yung anak nung time na yon. Tapos dumating yung kapatid ko, nung 8 years old ako, pinanganak siya. Kaso may cerebral palsy. Kaya lalo nang naging mahirap yung buhay namin dahil nga hindi makapagtrabaho sila mama at papa ng sabay. Hanggang sa nagkaroon kami ng tindahan ng gulay at saka ng siguro gulay, bigas, yung mga kailangan mo sa bahay na, yung mga kailangan na pagkain sa bahay. Tapos, 2:30 pa lang, kailangan nang mamili sa palengke ni mama. Tapos, umuwi sila ng 8:00 ng gabi. Nagtitinda sila simula Lunes hanggang Linggo. So, wala talagang pahinga. Pasko lang at bagong taon. So, kahit may perang pumapasok, ay talagang masasabi kong napakahirap pa rin ang buhay dahil pinaghihirapan namin ng husto. Kasama na ako doon dahil kailangan ko rin tumulong sa mga gawain sa bahay, gawain sa tindahan, tsaka sa pag-aalaga ng kapatid ko. Naalala ko noon, ako yung tagagawa ng yelo. Drum-drum yung ginagawa namin yelo. So, ang sakit-sakit talaga sa kamay. Tapos, minsan, nagbabalot din ako ng uling. Kaya yung uling, yung mukha ko puro uling na.
sobrang dami ng trabaho, kailangan ako sa bahay, kaya hindi ako pinapayagan lumabas-labas. Maliban na lang kung pupunta ako sa school, kaya nag-enjoy talaga ako na pumunta sa school dahil yun lang yung paraan na makalabas ako ng bahay. Alam ko naman na kung may pera din lang kami, hindi ganun kahirap dahil makakakuha kami ng taga-alaga sa kapatid ko, makakakuha kami ng taga-luto, so hindi kami lahat. Pero nung time na yon nakakakuha rin kami ng minsan may kasama kami sa bahay pero malimit wala at kulang na kulang talaga yung trabahador sa bahay. So ngayon alam niyo na kung bakit gusto kong mangibang bansa. Alam ko na malaki raw yung pasweldo sa ibang bansa, talagang nag-isip na ako na pumunta ng ibang bansa para sa akin kahit anong bansa pa yan. Kaya nung 18 years old ako, dahil pwede na akong magtrabaho, naisipan ko na pumunta ng ibang bansa. Naghanap ako ng mga agency na maa-applyan at nakahanap naman ako sa Hong Kong, domestic helper. Kaso nung nalaman ng lolo ko dahil US citizen siya, nagpunta siya sa bahay namin, tas sabi niya, wag na wag akong pupunta sa bansa na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kasi alam naman natin na yung sinasamba nila dyan sa mga China, ganon, ay yung mga dragon or yung parang mga ahas, ganon, malalaking ahas. Kaya tama naman siya. So, nung sinabi niya yon, tinigil ko na lang yung pag-a-apply ko sa mga ganong klaseng bansa. At nag-aral na lang ako, 18 pa lang naman ako noon. So, tinapos ko yung college ko. Nung natapos na ako, nalaman ko naman na ang in-demand pala na trabaho sa Amerika ay pagtuturo. Kaya nag-aral pa ako ng 18 units of education para makakuha ko ng LET or yung Licensure Examination for Teachers na tinatawag, yung board exam ng teachers. Tapos nung natapos naman ako ng 18 units of education, nakakuha na rin ako ng licensure exam para maging teacher. Na-realize ko naman na high school lang pala yung pwede kong turuan. Kaya, nag-aral uli ako ng masteral kasi gusto ko talaga college. So, nung malapit na akong matapos sa masteral ko, may nagbigay sa akin na kaklase ko ng website na kung saan pwede ako mag-apply ng teacher. Tapos, nag-apply ako, natanggap naman. At hanggang sa nakapangasawa ako ng American citizen, kaya naging American citizen na rin ako. Tapos, nakuha ko sila mama, sila papa, mga kapatid ko, at napapunta ko rin dito yung dalawa kong pinsan na nagtatrabaho sa amin, tsaka yung auntie ko na may petition sa lolo ko na namatay. Tapos ngayon may green card na rin siya. Tapos yung kaibigan ko rin na namatay yung asawa niyang American citizen at kailangan niyang mangolekta ng benefits, kaso yung paraan lang na makapangolekta siya ay kung nandito siya sa Amerika, kaya napapunta ko rin siya dito. So yun yung mga tao na nandito na sa Amerika. Ngayon, bakit Amerika ang kailangan mong puntahan imbis na ibang bansa? Unang-una na dahil English yung salita dito, at dahil tinuturo sa atin yung English sa mga eskwelahan, so hindi na ganun kahirap yung communication, or hindi mo na kailangang mag-aral ng ibang lingwahe. Tapos, pangalawa is pinopromote talaga ng Amerika yung makapunta dito yung magkakapamilya or yung mga pamilya mo, kaya madali mo silang mapipetition, may mga paraan na makuha mo yung mga magulang mo, kapatid, yung mga, basta yung pamilya mo, ganun. Tapos, pangatlo is yung dollar yung kinikita. Although, hindi siya kasing laki ng iba, may mas malalaki pa rin sa dollar. Kung matipid ka, may susobra pa para makapagpadala ka pa rin sa mga kapamilya mo sa Pilipinas. Tapos, isa pang dahilan kung bakit kailangan Amerika ay dahil nga sa mga benefits ng gobyerno kung sakaling hindi mo na kayang magtrabaho
or kung yung mga dinala mo ditong pamilya ay hindi kayang magtrabaho, hindi nila kayang suportahan yung sarili nila, may mga perang binibigay, tapos may pagkain, yung tinatawag na food stamp. Food stamp is yung parang ilinalagay nila sa card yung pera na monthly mo yun gagastusin. Tapos may mga libre rin na paalaga katulad ng sa mga magulang ko, dahil hindi na sila nakakapagtrabaho or may mga disability rin sila, tsaka yung kapatid ko. So, may bayad din yung nag-aalaga. So, kahit anak ka niya or kapatid mo siya, babayaran ka ng gobyerno sa minimum, depende sa kung ilang oras yung kailangan nung aalagaan. So, yun yung nakita ko na talagang napakalaking benefits dito sa Amerika, especially dito sa state namin, kasi hindi naman lahat ng state ganito. So, lalo na dito sa California, kaya kung pupunta kayo, dito kayo sa California. Tapos, yun nga, may libreng pagkain, pera, paalaga, tsaka libreng insurance. Kung hindi mo talaga kayang bayaran yung insurance mo monthly, bibigyan ka ng gobyerno ng libreng insurance, kaya libre yung paggamot mo, or kahit sang hospital ka pa mapunta, babayaran nila. Okay, ngayon, nandito na tayo sa pinaka-importanteng part ng video na to, kung paano ka makakapunta dito sa Amerika nang wala kang pera. Nasabi kong wala kang pera kasi nung nagpunta ako dito, talagang wala akong pera. Kumikita man ako, kaya lang sobrang liit ng kita ko na nangihingi lang ako ng pamasahe sa mga magulang ko. Tapos, walang natitira sa sweldo ko, nag-aaral pa ako noon. Kaya talagang yung sabihin na, para makapunta ka ng Amerika, kailangan mo ng 34,000. Wala akong ganong kalaking pera. Wala nga akong 500 pesos nung time na nag-apply ako hanggang sa nakaalis ako. Talagang wala akong pera. Kaya, napaka malaking bagay sa akin na ma-share ko sa inyo itong limang paraan kung paano kayo makakapunta dito sa Amerika nang wala kayong pera. Kasi ito talaga yung feeling ko, ito yung reality ng buhay sa Pilipinas na karamihan, at least karamihan sa mga kakilala ko, alam mo yung, kasi lumaki nga ako sa hirap, so karamihan sa kanila talagang naghihikahos din sa buhay. Kaya gusto kong makatulong kung ikaw man yun. Gusto ko tang matulungan sa pamagitan ng pabibigay sa'yo ng impormasyon kung paano nga ba makakaahon sa hirap sa Pilipinas. So, nung panahon na naghahanap ako ng maa-applyan na teacher dito sa Amerika, kasi nga graduate na ako ng teaching, tsaka may experience na rin ako, nakita ko yung agency na sabi, makakaalis ka kung magbabayad ka ng 34,000. Nung time na yon, kahit nga talaga 500 pesos wala ako sa bulsa, kaya sa akin malaking pera yung 34,000 na yon. Although may mga kaklase ko na ngayon ko lang nalaman na nakapunta dito bilang teacher, naglabas sila ng kalahating milyon nung time na yon. Tapos, meron din akong pinsan na nagtrabaho dito bilang yung landscaper sa mga hotel. 300,000 naman yung binitawan nila. So, yung 34,000, maliit na yon, pero ganun pa man, wala pa rin talaga akong ganun kalaking pera or kahit ganun kaliit na pera kung paano mo titingnan yon. So, anyway, kaya ngayon, gusto kong share sa inyo yung sa experience ko dito sa Amerika na nakikita ko yung mga taong nakakapunta dito, may mga napapunta na rin ako dito. Paano sila nakapunta dito nang walang pera? Samantalang kailangan mo ng passport pa lang, magkano na, 'di ba? Nasa 1,000 na yung pinakamura. Tapos yung visa, which is mura din kaso mahirap nang mahanap.
So, mura in a way na ang pinakamura is 11,000. Tapos, yung pamasahe, ang pinakamurang one way is probably nasa 25,000. So, pesos. So, talagang kailangan mo ng pera. Tapos, pag nagpunta ka dito, ang mga pagkain, ganun din, mamahal din. Tapos, kailangan mo rin ng matitirahan or pumunta ka sa hotel. Ang mamahal ng mga, lahat ng kailangan mo sa araw-araw talagang napakamahal. Kaya, ngayon, paano ka makakapunta dito nang wala kang pera? So, unang paraan na makapunta ka dito nang wala kang pera ay kung ikaw ay teacher sa elementary. Nung panahon na nag-a-apply ako, yung in-applyan ko ay tumatanggap pa ng high school tsaka middle school, kung consider mo na middle school yung grade 7 kasi yun yung tinuruan ko. Kaso ngayon, elementary na lang yung tinatanggap nila. Kaya para sa mga elementary teachers, kung nagtuturo kayo ngayon ng elementary, meron ka ng 2 years experience ng pagtuturo, at kung meron ka ring lisensya sa pagtuturo, tsaka kailangan mo rin kasi nagdadrive, kaya at least 2 years na experience sa pagdadrive, ibig sabihin 2 years na yung driver's license mo, pwede kang makapunta dito kung mag-a-apply ka sa Participate Learning. Yun ang pangalan ng in-applyan ko noon. Ang website nila ay participatelearning.com at ilalagay ko rin sa description sa baba. So, bale, yung Participate Learning ang magbabayad ng lahat ng kailangan mo dito. Nung time na nagpunta ako dito, hotel, sagot nila, pati yung kotse, sinagot din nila. Actually, ako yung magbabayad, pero ginarantoran nila ako, kaya pagdating ko sa hotel, meron na akong kotse, pinadeliver nila doon. Pero kailangan makapasa ka doon sa exam nila ng pagdadrive. So, kailangan talagang marunong ka mag-drive. Tapos, kailangan din ng teaching experience, tsaka kailangan mo rin marunong kang mag-English. So, hindi naman perfect yung English, pero at least kailangan mong marunong mag-communicate ng English. Tapos, pautahin ka nila ng pera para meron kang panggastos dito or pampasimula, kasi kailangan mo habang naghihintay ka ng sweldo, kailangan mong kumain, kailangan mong bumili ng gas, kailangan mong magdeposito ng or mag-down payment or deposito sa titirahan mong apartment. So, yun, bibigyan ka rin nila ng panggastos. Actually, utang yun. So, ang pangalawa naman na pinakamabilis na makapunta ka rito sa Amerika nang wala ka rin ginagastos na pera ay yung pagiging nurse. So, kung nurse ka sa Pilipinas na meron kang at least 1 year experience sa 300 pataas na bed na hospital, pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng pag-email sa akin. So, email mo lang sa akin yung resume mo, ruthchavezbajor@yahoo.com. So, lalagay ko rin siya sa description sa baba. Okay, so ang pangatlo naman ay kung hindi ka teacher at hindi ka nurse, pero single ka na babae, ang the best na paraan na makapunta ka dito sa Amerika ay maghanap ka ng foreigner. Pwede kang magpunta sa mga apps katulad ng Filipina Christian. So, unang-una yon, lalagay ko rin sa description sa baba yung website nila tsaka yung app nila. So, bali Christian Filipina, tsaka yung Christian Dating for Free. So, christiandatingforfree.com naman yung website nila. Tapos, meron din yata silang app na pwede mong i-download. At yung pangatlo ay filipinocupid.com. So, yung tatlo na yon ay yung tatlo lang sa mga dating websites na pwede kang makahanap ng foreigner na mapapangasawa. At
maghahanap ka rin lang ng foreigner, talagang isasuggest ko na dito ka na sa Amerika maghanap. So, pwede mo silang ma-filter na kung taga saan yung gusto mo. Really suggest ko talaga sa Amerika dahil nga sa mga benefits na pwede mong makuha yung pamilya mo, tsaka marami silang benefits pag nagpunta sila dito. Ngayon, pag nakahanap ka na ng boyfriend na foreigner or American, kailangan mo siyang makumbinse na pakasalan ka at pakasalan ka agad. At please, tip ko lang sa inyo, wag naman kayong hihingi ng pera kaagad-agad, or kahit na i-offer niya yung pera, please, wag mo tanggapin kasi nakakaya naman talaga na mukha na tayong pera sa harapan nila. Ang goal mo ay makapunta dito sa Amerika, hindi bigyan ka nila ng pera sa Pilipinas. Tapos, kailangan mo rin talaga ng guidance ni God. So, ngayon pa lang, ipag-pray mo na yung gagawin mo dahil talagang marami ring mga goons, mga bad na tao dito sa Amerika. Kaya, talagang kailangan mo yung pag-iingat ni God. Kaya, kung talagang buo na yung loob mo, kung buong-buo na yung loob mo na makapunta dito sa Amerika at maghanap ng AFAM, una, ipag-pray mo talaga. Tapos, hanapin mo siya. Kaya, kailangan mo magpunta sa mga website na sinabi ko at hanapin mo kasi hindi madaling mahanap yung magandang kapalaran. Sabi nga sa Bible, 'di ba? Seek and you will find. Humanap ka at ikay makakatagpo. Tapos, hingin mo rin, kaya sabi rin ni Jesus, ask and it will be given to you. So yung pang-apat naman na pinakamabilis na makapunta ka dito sa Amerika ay katulad ng ginawa ko sa dalawa kong pinsan na domestic employee visa o yung tinatawag nilang B1 visa. Bali, yung B1 naman ay part siya ng tourist visa. So, tourist ka din. At napakabilis niya kasi nung nag-apply ako dun sa isa kong pinsan, parang ngayon ko siya in-apply, let's say March 10, beginning of April lang, pwede ko na siyang mapupunta dito. So, parang wala pang 2 weeks yung hintayan para makapagpa-interview ka. So, pag naka-interview ka na, at nakapasa ka, mga ilang araw na lang may visa ka na. Siguro mahaba na yung 4 or 3. Mga 2 nga lang. Kaya, yun. So, yun yung pang-apat na pinakamabilis na makarating ka dito sa Amerika ay kung meron kang employer na US citizen o kaya yung magbibisita lang na visitor, pwede ka nilang kuhanan ng B1 visa. Tapos, yung pang-5 na pinakamabilis na makapunta dito sa Amerika nang wala kang pera. Nga pala, nasabi kong walang pera yung mga yon dahil yung lahat ng visa na yun, hindi ko na-expect na ikaw yung magbayad nun. Ako, ang nagbayad sa akin, yung employer ko. Tapos yung mga lahat ng mga nakapunta dito, katulad nila mama, nila papa, ako yung nagbayad nun. Kaya wala silang binayaran. So, ngayon, ang ibig sabihin lang is, kailangan mo lang talagang hanapin yung tao o company na magbabayad ng pagpunta mo dito. So, yung pang-5 naman na pwede kang makapunta dito ay tourist visa na for pleasure. So, kung yung B1 visa ay domestic employee, kasama na rin nga pala sa B1 yung mga flight stewardess or yung mga pilot. So, yung pang-5 is yung B2 na tinatawag, na kung saan pupunta ka dito sa Amerika dahil meron ka lang kailangang asikasuhin or gusto mo lang talagang makita ang Amerika. So, katulad nung kaibigan ko na nagpunta siya dito dahil namatay yung asawa niya,
pero may mga benefits na makukuha niya lang kung nandito siya. So, kailangan niyang mag-apply ng tourist visa at nakapasa naman siya. Kaya, kailangan niya lang ang lumabas ng bansa every 6 months. Kasi, yung B2 is good for 6 months lang siya. Depende rin kung ilan yung bigay sa'yo. So, minsan, bibigyan ka lang ng 3 months. May mga kakilala rin ako na 3 months lang yung tourist visa nila. Pero, karamihan talaga 6 months. Okay, sa B2 or kahit yung B1, basta tourist visa, kailangan mong patunayan na babalik ka sa Pilipinas. At para mapatunayan yon, kailangan sabihin mo na meron ka, or ipakita mo na meron kang mga ari-arian sa Pilipinas na kailangan mong balikan at hindi mo basta-basta iiwan, or meron kang mga kamag-anak or mga anak, pamilya, asawa na maiiwan sa Pilipinas, so kailangan mo silang balikan. So una, kailangan patunayan mo na kailangan mo na babalik ka sa Pilipinas. Tapos pangalawa, para makapasa ka sa tourist visa, kailangan mo rin na patunayan na may pupuntahan ka talaga ditong tunay. So halimbawa, katulad yung kaibigan ko nga, pupuntahan niya lang yung benefits niya. So, pinakita niya yung sulat niya na may benefits siya na makukuha kapag nandito siya. Or, pwede mo rin naman sabihin mo na meron kang dadalawin mo yung kaibigan mo. Usually, kapag kaibigan lang, hindi masyadong compelling or hindi masyadong kapanipaniwala. So, kung meron kang, halimbawa, parents, katulad nung pinsan ko na talagang akala niya hindi siya makakapasa kasi trinay niya na noon na magpunta dito or mag-tourist visa para dalawin yung mama niya, pero na-deny siya. So, nung in-advisean ko siya kung ano yung mga dadalhin, nakapasa naman siya. Yun kasi talagang dapat nga petition na yun eh. But, pero, ayun, nakapunta siya dito. Nagkita sila ng mama niya, kaya masaya siya. So, bukod sa kailangan mong patunayan na babalik ka sa Pilipinas at meron kang aasikasuhin dito, kailangan mo rin patunayan na may magbabayad nung gastos mo dito. Kasi, pag pumunta ka dito, kailangan mo ng matitirahan, kailangan mo ng ticket. So, sino yung magbabayad nun? Yun ang tatanungin sa'yo. Kung ikaw, kailangan mong patunayan na marami kang pera, at kung yun namang taga rito sa Amerika na dadalawin mo, which I suggest, iyon ang gagawin mo para mas kapanipaniwala. Kasi kapag kahit ordinaryong worker ka lang dito, malaki naman din talaga yung kita na kung matipid ka, makakaipon ka ng pang-tour ng kahit sino. So, anyway, kung may kakilala ka na taga rito, ipapakita nila yung pay stub nila na katunayan na kumikita sila ng gantong halaga monthly. Suggest ko na magdala ka ng pang-tatlong buwan na proof of income. Bali, nung ako pa lang dito sa Amerika, pina-apply ko ng tourist visa si mama. So, na-approve naman siya, though hindi namin nagamit kasi ang hirap din iwan ng kapatid ko na hindi naglalakad. Pero may tourist visa siya. Tapos in-apply ko rin ng tourist visa yung auntie ko tsaka yung kapatid kong bunso na na-approve naman. So, yung dalawa na yon kasama nila ako nung nag-interview sila. So, bali ako na yung sumagot sa mga tanong nung consulate. Okay, ngayon naman pag-usapan natin yung number 1 na sikreto ko kung paano ako nakapunta dito sa loob lang ng 3 buwan. At iyon din ang sikreto ko kung paano ako nakakuha ng mapapangasawa sa loob ng 19 days. Bali, nung nagpunta ako dito sa Amerika, J1 yung visa ko o yung tinatawag nilang exchange visa na kapag natapos ka na sa kontrata mo, kailangan mong bumalik sa Pilipinas, i-share yung mga nalalaman mo, tsaka ka pwedeng bumalik dito pagkatas ng 2 taon ng pagstay mo sa Pilipinas. So, ngayon, ang paraan lang na
na hindi ko na kailangan gawin yon ay kung makakapag-asawa ako, i-sponsor ako ng asawa ko. Pero hindi ko naman talaga balak na ganun ang gawin. Basta, ang ginawa ko lang, nilista ko lang yung mga goals ko. Umupo ako kasi mahilig talaga akong magsulat-sulat ng mga goal ko sa buhay. Hilig akong magsusulat-sulat ng ano na ba ako ngayon? Nasa na ba ako ngayon sa buhay ko? Ano yung plano ko sa mga susunod na taon or saan ako papunta. So, sinulat ko lang yung goal ko. Isa na sa mga goals ay yung makapaghanap ng boyfriend na Amerikano. Boyfriend lang talaga yung gusto ko noon. Tapos, gusto ko ring matapos ko yung masteral dahil nga isang semester na lang talaga yung natitira nung umalis ako ng Pilipinas. Tapos, meron bang iba, pero yun yung naalala ko na napaka-importanting goal ko. Tapos, sinarado ko yung notebook ko, nag-pray ako ng mataimtim. Talagang lumuhod ako kay God. Alam mo yung mataimtim na talagang gusto mo na talagang lumuhod, na parang nagmamakaawa ka na tulungan ka na ma-accomplish mo yung mga goal mo na yon. So, nung nag-pray ako, maya-maya, nagpunta ako sa chat room, Yahoo Messenger pa nun. Maraming pumasok na mga nagchat-chat, tapos tinatanong nila ako kung are you a Christian? Actually, ako pala yung nagtatanong, are you a Christian? Yun lagi ang tanong ko. Hanggang sa may nag-chat sa akin na siya mismo yung nagtanong sa akin kung are you a Christian? Kaya sobrang na-impress naman ako. Parang naisip ko, wow, nakaka-impress naman to, siya pa yung nagtanong sa akin. Kaya pinakasalan ko siya nung actually, long story short, naging kami, tapos nagpunta siya sa akin, binisita niya ako, tapos tinanong niya ako kung gusto ko siyang pakasalan. Di sabi ko, oo. So yun, naging mag-asawa kami sa loob ng 19 days at hanggang ngayon kasal kami, pero although medyo magulo na sa ibang bansa siya, sa ibang araw naman natin pag-usapan yon. But anyway, so ang number 1 na sikreto ko kung paano ako nakapangasawa ng mabilis ay yung manalangin ng mataimtim. Talagang kaya naniniwala ako na pag nanalangin ka, hiningi mo kay God, so yung sa desperation mo na gusto mo talagang may mangyaring something, kung ano man yung hinihingi mo, at hiningi mo kay God, talagang ibibigay niya sa'yo. Katulad yung nag-apply din ako ng teaching noon, diba sabi ko nga, nakita ko yung agency, kailangan ko ng 34,000 pesos, para makaalis ako, kahit nga magkano, wala talaga akong pera. So, lumuhod ako nun kay God, talagang nagpray ako, sabi ko, Lord, gusto ko talagang makaalis ng Pilipinas kasi talaga ang hirap-hirap na ng kalagayan ko. Hindi lang sa pera, yung alam yung pinagchichismisan ka, parang kung ano nung iniisip sa'yo ng mga kapitbahay mo. So, bukod sa pera, talagang ang sakit sa kalooban nun. Kaya talagang pinagpray ko na nagpray ako ng mataimtim. Lumuhod talaga ako. Tapos within 3 months, nakaalis ako ng Pilipinas, which is napakabilis nun. Parang walang makapaniwala na nakaalis ako kaagad. Kaya yun lang yung masasabi ko sa mga gusto makapunta dito. Hingin mo kay God. Kasi sabi naman ni Jesus mismo sa Mateo 7:7, humingi ka at ika'y bibigyan. Tapos hanapin mo, yon. Pag humingi ka, kailangan din gumawa ka rin ng paraan. So hahanapin mo rin talaga. Kaya ang suggestion ko is hanapin mo yung tamang paraan na makapunta ka dito sa Amerika kasi ang dami, at i-discuss ko rin sa iba kong video yon. Kasi pag nagpunta ka sa website ng US Embassy, makikita mo yung iba't ibang klase ng visa na pwede kang makapunta dito sa Amerika. Hindi lang yung pag-aasawa, hindi lang yung pag-a-apply bilang teacher or nurse, meron din silang mga tinatawag na special skills visa,
or yung mga magagaling sa sports, magagaling sa science. Marami rin may mga nakikita rin ako na nakakapunta dito through scholarships. Tapos, may alam din ako na mga pastors, yung buong pamilya nila na, bali yung pastor, mag-asawa silang pastor, tapos yung mga anak nila nakapunta rin dito. So, ang daming paraan kung gugustuhin mo lang, although kailangan mong hanapin. Kaya, ang may iwan ko sa inyo is, yun nga, hanapin nyo yung paraan at tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Mag-comment lang kayo sa baba and sabihin nyo yung kalagayan nyo at kung ano yung sitwasyon nyo or kung may mga tanong kayo. Salamat sa pagtapos ng video ko at kung isi-share mo to, ang unang 20 katao na mag-share ng video na to sa Facebook nila or sa Facebook post nila at i-screenshot mo, ibibigyan kita ng 50 pesos. I know, hindi masyadong marami. Pero kapag mas dumami pa yung views ko or kumita na yung channel ko na to, mas malaki pa yung mapapamigay ko. Kaya pakishare na lang sa mga nanonood at para makatulong din kayo sa iba na gustong makapunta dito. Salamat sa panonood at mabuhay kayong lahat.